natin sa lugar pong ito. Patuloy namin ipinapaabot ang aming pasasalamat, pagdakila sa banal mong pangalan. At ganoon din po sa araw na ito ay patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin ng iyong matamis at banal na presensya. Patunay, mahal Panginoon, na kami po ay patuloy niyo pong ginagabayan, patuloy pinagpapala ang banal mong gawain sa lugar pong ito ng natibidad. Purihin ka at luwalating ka at sambahin ka ng iyong mga anak. Patuloy ka naming pupurihin at luluwalhatin habang kami may buhay at lakas na iyong kaloob. Maraming salamat, mahal Panginoon. Muli mapag-aaralan po namin ang iyong banal na salita. At bago pong lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala. Linisin niyo po kami patuloy ng iyong banal na dugo. Gamitin niyo po na dalo yung pagpapala abang lingkod sa ganaakin. Wala kong magagawa. Ikaw pong maglagay ng mga salita sa aking malabi. Lakipan niyo po ng kapangyarihan. Pag-ibig, mahal Panginoon, nagmumula sa iyo. Ito pong sa madalangin namin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa po ng panalangin ng aming buting ibanglista and prophet of the living God. Sabay-sabay namin sinasaway, O Diyos, ang lahat ng uri ng mga adlang, ang bilipan doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Be blessed us, O Lord God, in Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, isang magandang hapon po sa lahat, at ang mataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay nauukol po sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At pinapaabot ko rin po ang dobleng paggalang po sa ating buting ebanghelista, Wildy Estrada Almeda, and a blessed memory and teaching of our beloved Sam Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, at sa mga beloved Chirgwen, at mga minamahal, sa lahat ng mga naaabot na gawaing ito ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Magandang hapon po sa lahat ng ating pumakapatiran mula ng Tayog, San Nicolas, Natividad. Mga bisita po natin, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa mga naabot ng tinig na ito, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. At sa aking po mga kasama, sa ating mga beloved Adult Choir, Finest Choir, at sa lahat ng ating mga elders, ating mga beloved instrumentalists, magandang hapon sa lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, isang maligayang pagbati po sa inyo ng happy second church anniversary ng ating Bible study sa lugar pong ito. At salamat din po sa ating mahal na Panginoon na ang mga instrumento ng Diyos ay patuloy po na hinihipo at pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya nariyan po ang ating mga beloved Goloyogo and Solkiano family na patuloy po na pinapagamit ang lugar pong ito para maidaos po ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan po ng ating Bible study. At mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At siguro abot lang po tayo ng 30 minutes para eksakto alas 4. Tayo po ay makapagtapos. At alam ko po, mga minamahal, ang ilan ay wala pang kain. At maaring kumukulo na yung kanilang tiyan. Pero sabi nga po, mga kapatid, ay pakainin muna po natin ang ating mga kaluluwa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? Sabi nila, sa kanin at ulam nabubuhay. Totoo po yan. Physically. Pero sa spiritual, kailangan natin pakainin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos. Kaya, ang ating pag-aaralan, mga minamahal, isulat niyo po, ano ang pinakamahalaga sa isang tao? Mga minamahal, bilang mga Kristiyano, ang paglilingkod sa Diyos ay totoong napakahirap. May katumbas o may kasama po itong pagtitiis at sakripisyo. Minsan, on trials ka, sinusubukan ng Diyos. Minsan, mga minamahal, nasa pag-uusig ka dahil hindi maunawaan yung ating ginagawa na spiritual na paglingkod sa Diyos. Minsan, mga minamahal, down ka, pero kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Ngunit lahat ng bagay na yan, mga minamahal, ay dumarating sa ating buhay
Ngunit, ito po ay may katumbas na pagpapala at gantimpala, bigay ng Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. So sabi po mga minamahal ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, talatang 13 at 14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong noon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa pagbabasa. So ano ang pinakamahalaga sa isang tao, mga kapatid? Napakaraming mahalagang bagay na pinapahalagahan ng tao sa kanilang buhay. Ngunit sa Biblia, mga minamahal, ang pinakamahalaga sa isang tao, mga minamahal, itong binabanggit ng Biblia, na kapag ikaw pala, mga minamahal, ay pumasok at tayo raw po ay tinuturuan, inuutusan na magsipasok sa makipot na pintuan dahil sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Ngunit sa makipot na pintuan at sa makitid na daan, ang patungo nun, mga minamahal, ay ang buhay na kaloob at bigay ng Diyos. So ano po, mga minamahal, ang pinakamahalaga sa isang tao? Itong ating nabasa, pagpapalang buhay. Yan po, mga minamahal, ang sagot sa ating pong katanungan at sa ating pong pinag-aaralan. Anong klaseng buhay po ito, mga kapatid? Yung iyong buhay physically, kakain ka, umaga, tanghali, hapon, pag nagising ka ng madaling araw, kain, para hahaba, lulusog ang iyong buhay. Magba-vitamin ka, mag-exercise ka, huwag kang kakain ng mga matataba para hindi ka ma-high blood, hahaba ang buhay mo. Physically po yun. Pero sa spiritual, mga minamahal, kailangan, mga kapatid, ay masigurado natin na ito rin po ay mabigyan natin ng mahabang buhay. Hindi lang po sa ating physical. Dahil kailangan ng tao, mga minamahal, mabuhay siya physically at sa spiritual na buhay. Dahil tayo po, mga kapatid, pag namatay, hindi po natatapos doon. Pag ikay namatay, doon na, yun ang pinaka-ending mo, hindi po. Yung ating kaluluwa may buhay yan. Kaya kailangan, mga kapatid, papahalagahan natin yung ating buhay. Amen? Dahil ito po, mga kapatid, ay hindi natin hawak. Ito'y hawak ng Diyos at ito'y pinagkakaloob sa ating lahat para bigyan nating kahalagahan ang buhay na ibigay at kaloob ng ating dakilang Diyos. So ito po, mga minamahal, ay hindi alam ng napakaraming mga tao na ang pinakamahalaga pala sa isang tao ay ang buhay na kaloob ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So nagkatawang taong ating mahal na Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sasampalataya, maniniwala, hindi mapapahamak, kundi tatanggap ng kaloob na buhay. Buhay na walang hanggan. Yung tinatawag na eternal life. So kukunti lamang daw po, mga minamahal, ang nakakapasok doon sa makipot at makitid. At marami raw po, mga minamahal, ang pumapasok at dumadaan sa maluwang na daan. At ang dulo nun, patungo nun ay pagkapahamak.
Amen? Mainit po. Pero mas mainit daw sa impyerno. Pero bagamat mainit, mga minamahal, ang tungo naman natin, pagdating ng araw, ay langit. Dahil tayo po, mga batid, ay nagse-celebrate ng gawain ng Diyos. Hindi po gawain ito ng tao, gawain ng Diyos. At ito ang daan, mga minamahal, patungo sa buhay na pangako ng Diyos. Amen? Lahat tayo nakaka-experience. Siyempre, mga kapatid, di ba? Sa ating nakagis ng pananampalataya, hindi natin natutunang magtaas ng kamay. Hindi natin natutunan, mga minamahal, pumalakpak. Hindi natin natutunang mag-hallelujah. Hindi natin natutunang mag-praise the Lord. Ang natutunan natin, amen lang ng amen. Amen? Ang tinuturo sa atin, papuntang impyerno, amen. Yung dinadasal natin, mga minamahal, diba? Imbis na grasya, nagiging disgrasya. Ibig sabihin, mga minamahal, patungo po yun sa maluwang na daan, o dinadaanan nila yung maluwang na daan, malawak na daan, ngunit ang dulo nun patungo sa kapahamakan. Di ba? Nung araw, pagpunta natin sa simbahan, saglit lang, parang sinabi natin, "Hi Lord!" Tapos labas na. Paglabas, balik na naman sa kasalanan. Ganun ang tao, mga minamahal. Pagpasok sa simbahan, sa bungero, paglabas, ganun pa rin. Pagpasok sa simbahan, maraming bisyo. Paglabas, mas marami pang bisyo. Walang pagbabago. Kasi yun po ang daan, mga minamahal, maluwang. Lahat magagawa mo. Walang humahad lang sa iyo. Walang nagbabawal sa iyo. Dahil gusto mo yung sa iyo, mga minamahal. Yung sa atin. Walang mamamakialam sa atin. Dahil alam natin, buhay ko to. Pero kapag ikay naglilingkod sa Diyos, hindi na po natin ito buhay. Buhay na ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po ay mga templo ng ating mahal na Panginoon. Ang katawang ito, mga minamahal, ay templo ng Diyos. Pag winasak mo, wawasakin yan ng Diyos. Bakit? Anong kaparaanan sa pagwasak ng katawan o templo ng Diyos? Tingnan niyo po ang tao. Sa sobrang bisyo, nagkakasakit. Bisyo doon, bisyo dyan. Walang sakit, mga minamahal, pa disco-disco. Pag may sakit na, mga minamahal, umuubo na, lumuluha na, ay sumusuka na ng dugo. Dahil sa bisyo, Diyos ko. Di ba po ba? Doon lamang nila, mga minamahal, naaalala ang Diyos. Pag sila po ay may sakit na. Pag sila po ay malubha na, mga minamahal, sa karamdaman. Pero tayong lahat ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil merong tao ng Diyos na ginamit ang ating mahal na Panginoon. Ang ating buting ebanghelista, Wilde Estrada Almeda. Nagturot ng aral, mga minamahal, ng tamang daan. Paraan para tayo magkaroon ng buhay dito sa lupa at doon sa piling ng Diyos. Na hindi pala, mga minamahal, marami pang tulay, kung sino-sinong mga tulay pa. Nalaman natin, direct na pala makipagrelasyon sa Diyos na napakabait, napakabutit, napakadakila. Nasa langit, mga minamahal. At tumitira sa puso ng tao para magkaroon ng buhay ang kanyang physical at ang kanyang kaluluwa. Kaya ang daang ito, mga minamahal, yung ating paglilingkod na ito, mga minamahal, ito po ay patungo sa langit. Panlangit po yung ating ginagawa. Sabi nila, mga minamahal, pag-aralan nyo po, i-compare nyo po, mga minamahal. Sabi nila, pare-parehas lang. Pare-pareho lang yan, mga minamahal. Sabi nila, iisa lang ang tinatawagan.
Totoo po. Iisa lamang po ang ating tinatawagan. Pero ang ating ginagawa, mga minamahal, patungong langit. Ngunit yung kanilang ginagawa, mga minamahal, patungong impyerno. Kasi kung pare-parehas lang ang paglilingkod sa Diyos, ay hindi na tayo maglingkod sa Diyos. Amen. Sama-sama na tayo doon. Magbisyo, di ba? Pag niyaya kang mag-inuman o mag-inumang tayo, maglasingan tayo. Dahil iisa lang ang Diyos. Pare-parehas lang ang paglilingkod sa Diyos. Ay, hindi po. Pag ikaw, mga minamahal, wala nang bisyo, binago ka ng ating mahal na Panginoon, langit yun. Naglilingkod ka sa Diyos. Pero kapag ang tao hindi pa nagbabago, hindi pa siya naboborn again, sabi ng Biblia, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo mga minamahal na born again. Once nung tayo po mga minamahal na bautismuhan, na ilubog sa tubig mga minamahal sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo, pag-ahon natin mga sabi ng Biblia, nagsitanggap sa Kanya mga minamahal ay gagawin niyang tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lalakip sa Kanyang kapangyarihan, magbabago siya. Gagaling ang karamdaman, hallelujah, ang kanyang mga problema mapapawi, at yung kanyang masamang ugali, mga minamahal, ito po ay magkakaroon ng pagbabago. Amen. Naranasan po ba yan ng ating mga beloved sister sa kanilang mga asawa? Di ba po ba, mga minamahal, nung araw yung inyong mga asawa, pag naubusan ng tutong, binubugbog kayo. Kung hindi binubugbog, mga minamahal, pinalalayas kayo. Dahil naubusan ng pagkain eh. Pero nung binago na ng ating mahal na Panginoon, kahit maubusan na yung kanyang sweetheart, sige sweetheart, magluto ka na lang uli. Amen? Bakit? May pagbabago. Hindi nung araw, konting problema, puto seko ka, putong maya ka. Yung asawa ginagawang punching bag. Kawawang asawa. Pero nung binago ng ating mahal na Panginoon, sa pamagitan ng gawaing ito, sa pangaral ng ating buting ebanghelista, nagbago yung kanilang mga asawa. Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, ano ang pinakamahalaga sa isang tao? Nasagot na natin, pagpapalang buhay. So maraming tao, mga minamahal, napapahamak ngayon. Nakikita natin sa karamdaman. Diba? Sa masamang tao, sa masamang espiritu, na kahit walang ginagawa ang tao, mga minamahal, masarap ang tulog sa kanilang tahanan, masarap ang kanilang panonood. Minsan, biglaan, mga kapatid, pagpasok ng isang tao, magnanakaw pala. Hindi lang magnanakaw, mamamatay tao pa. Diba? Pagkatapos, pagnakawan, o pagkatapos, mga minamahal, kunin lahat, papatahin pa yung mga tao sa loob, walang kasalanan. Pero napakapalad natin. Napakaswerte po natin. Dahil meron tayong Diyos na nag-iingat. Merong Diyos na nagpo-protect sa atin. At bakit, mga minamahal, meron tayong proteksyon? Bakit meron tayong, mga minamahal, katiyakan? Yung assurance na tayo po, mga kapatid, ay iniingatan ng Diyos. Dahil tayo po, mga kapatid, simula nang tayo sumampalataya, nung tayo po'y naniwala, at nung natanggap natin yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, lumakip sa atin yung kapangyarihan. Hindi ka mag-aalala, mga minamahal. Kahit bukas ang iyong gate, natutulog ka dyan, mga minamahal, mahimbing na parang baby, hindi ka mag-aalala. Dahil lakip sa atin ang kapangyarihan. At tayo patuloy naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa lugar pong ito, 2 years, church. 2 years ha, second year, church anniversary. Patuloy tayo naglilingkod, patuloy tayo nagtatapat. Kaya kapag tayo po'y patuloy sa paglingkod sa Diyos, yung bahay mo, protektado yan. Protektado yan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Makita pa lamang yung logo, Jesus Miracle Crusade. Takot na yung magnanakaw. Takot na yung masamang tao. Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga kapatid, ang pangalan ng mahal na Panginoon, makapangyarihan.
Sabi, for the kingdom of God is not in words, but in power. Kaya kung tayo po ay nasa trials ngayon, mga minamahal, meron kang karamdaman, meron kang anumang hinaharap na mga problema sa iyong buhay, sabi rito, manampalataya ka sa Diyos. Maniwala ka sa Diyos. Kung ang buhay na wala hanggan, ipagkakaloob sa iyo, how much more yung mga sakit, yung mga problema, papawian, malutas yan, mga problema at suliranin, papawiin niya ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin aabutin ng ganito kung hindi tayo sinasamahan at ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mamroblema tayo. Ay, hindi ka na pala mamroblema, pagpatay ka na eh. Di ba? Wala ka na isipin, patay na eh. Pero sabi rito, mahalaga ang buhay kaloob sa iyo, at pag ito ay nasa atin, mga minamahal, hindi lang po ordinaryong buhay. 100 years. Sabi rito, mahabang buhay. Pero sabi ng banal na kasulatan, mapapatunayan natin na pinakamahalaga sa isang tao ay ang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 16 verse 26, makamtan man ng tao ang lahat ng yaman or kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, sanlibutan, kung ang buhay niya ay mawawala, baliwala, useless ang lahat ng bagay. So buhay pala na kaloob ng Diyos ang pinakamahalaga para sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Sabi ng iba, mamatay kung mamatay. Di ba? Kaya yung iba kumakapit na sa patalim kahit nakataya na ang buhay. Di ba? Yung iba, pati kaluluwa, ibenta sa kaaway ng Diyos. Magkamal lang. Amen? Ng kayamanan. Tignan niyo po mga kapatid, siguro alam niyo po ito kung kayo po ay nag-search sa internet. Yung buhay niya, mga minamahal, ibinigay niya. Ipinambayad niya, mga minamahal. Kay Taning. Yumaman lamang siya at tumanyag. Napakagaling. Sikat na singers, mga minamahal. O singer lang pala. Ha? Sikat na singer. Magandang umawit, kilala sa buong mundo. Kaya nung kumalas na siya, ayaw niya na. Babawiin niya na yung kanyang buhay. Pero wala na po, mga kapatid. Nabenta niya na kay Taning eh. May pirma na siya dun eh. Kandidato na siya sa impyerno. Kaya nung ating kapatiran, may vision, dinala sa impyerno, nakita niya yung taong yun. Sikat dito sa lupa, nung namatay, nandun sa impyerno. Walang nagawa yung kanyang kayamanan. Walang nagawa yung kanyang katanyagan. Hindi niya nadala, mga minamahal, sa hukay, sa kamatayan. Nakita niya, mga kapatid. Kaya nang inaahon siya, mga minamahal, ganun pala ang buhay ng tao. Biglaan, mga kapatid. Biglaang mawawala pag ito'y hindi pinapahalaga ng tao. Pero salamat sa Diyos, nung tayo makakilala, ngayon, pinapahalagahan na natin. Amen! Patunay! Hindi tayo magto 2 years na church anniversary. Di ba? Kung hindi natin pinapahalagahan. Kasi yung iba, once you save, save forever. Pag ikay ligtas na, bahala ka na, saan ka na pumunta? Pero tayo, mga kapatid, sa loob ng iglesia, sa alabas ng iglesia, saan tayo dumako, mga minuang lugar, ay patuloy nating ipinamumuhay ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil pinapahalagaan natin ang kaloob ng ating mahal na Panginoon buhay. Sabi rito, Matthew chapter 16, verse 26. Last 3 verses na lang po. Mateo, kapitulo 16, talatang 26, at Lucas, kapitulo 12, talatang 15 at 23. Diretso na po ang basa. Ito po mga minamahal sa aklat ng Matthew, kapitulo 16, versikulo 26.
Sapagkat ano ang pakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong salibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ano po yung Lucas po? Lucas, Kapitulo 12, talatang 15 hanggang 23. Dito muna po, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tao ngayon, mga minamahal, naghahangad ng kapangyarihan para maging tanyag. Di ba po ba, may nabalitaan tayo, naghari. Oh, humawak ng ating bansang Pilipinas 20 years. Pero dumating rin yung tinatawag na kamatayan. Kasi ang ating buhay dito, hindi po permanente. Temporary lang tayo rito. Hindi tayo taga rito. Pansamantala lamang yung ating buhay. Kaya napakapalad po natin, napakaswerte natin kapag tayo'y magpatuloy at magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ang tirahan natin, yung ating citizenship, yung ating pagkamamamayan, sabi rito mga minamahal, hindi dito sa lupa, doon sa langit. Sabi, let not your heart be troubled. He believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen. Huwag kayong magtataka. Pagdating mo sa langit, mahal na Panginoon, bakit hindi, ang liit lang ng bahay ko, yung mansion ko. Bakit ganyan lang po kaliit? Gaano ba kalaki ang paglilingkod mo rito sa lupa? Naglingkod ka ba? How many years? 3 months lang po. O sige, ayan lang. For 3 months lang. Sa bahay ba? Sa isang bahay? Makagawa ka ba? 3 months? Makapagtayo ka kaagad? Kaya? Ha? Kaya. 3 months. Simentado na yon. Pero mansion, kaya for 3 months? Kaya siguro. Pag meron kang ganon. Pero tayo, kahit wala tayong ganon, maglingkod ka lang sa Diyos, at yung buhay na ipinagkaloob sa iyo, pahalagahan natin, malaking mansyon. Sinong gagawa? Hindi mga engineer dito sa lupa. Hindi mga contractor dito sa lupa. Amen? Wala na engineer doon. Wala nang contractor doon. Ang gagawa doon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ano yung ginawa mo rito sa lupa, mabuti, mabuti rin ang gagawin ng Diyos. Pag masama, imposible na tayo po ay gagawa ng mabuti. Pag masama, masama rin ang sukli. Pero pag mabuti, ang ating ginawa, naglingkod tayo sa Diyos, sumamba tayo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, mansyon na langit. Amen? Inihahanda sa atin. Nabalitaan nyo po, gumawa sila ng malaking kakaibang telescope. Sinubok nila sa langit. Nakita nila mga kapatid, kumikinang. Kumikinang ano yun? Napicturean nila. Mansyon, ginto. Sino magmamana nun? Wala nang iba, tayo. Amen? Na nagsakripisyo, nagtiis. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi mga kapatid, ng huling talata, wag na yung Lucas, basahin nyo na lang, mahaba po kasi. Ito po kasi, sabi niya, kumain ka, matulog ka, magtrabaho ka, mag-aral ka, anong gawin mo? Magpahingalay ka. Sapat na sa kanya yon. Sabi ng malapay, ngayong gabi, hihingin ang iyong buhay. San mapupunta ang iyong mga pag-aari? Kasi sabi niya palalakihin ko pa yung aking bahay, yung aking mga tambakan ng mga aking pananim. Sabi ng malapay, ngayong gabi, kukunin ang iyong buhay. San mapupunta yung pinaghirapan mo? San mapupunta yung pinagpagalan mo? Di ba, ang tao ngayon, nagsusunog ng kilay para yumaman, kumita. Pagdating ng kamatayan, wala, mauuwi sa wala. Amen. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, nagsakripisyo ka, amen, after noon, mga minamahal, basbasan ang iyong trabaho, basbasan ang iyong mga pananim dahil naglingkod ka sa Diyos,
Dumating man mga minamahal na tayo kunin, hindi tayo mapapahamak. Sigurado, langit, buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, Psalms chapter 92 verse 1. Sabi ng banal na kasulatan, mabuti. Tandaan nyo yan ha, mabuti. Sa harapan ng Diyos yung ating ginagawa. Sabi po yan, napakaliwanag. Isang mabuting bagay ang magpuri at magpasalamat. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Parang kailan lang, parang napakabilis ng panahon. Hindi nga namin akalain ba natin ganito? Magto 2 years Bible study lang ha. O ngayon, church anniversary, Natividad, outreach na. Amen. Kasi regular na tayo eh. Parang ito na yung ating pinaka-Wednesday na gawain. Tuloy-tuloy po. Kasi sa iba, mga minamahal, pag wala talaga yung desire nila, yung iba, 3 months. Siguro, matagal na yung 1 year. Tayo, mga kapatid, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Dahil alam natin, desire ng Diyos, o alam ng ating mahal yung ating desire. Amen? Na ang ganitong gawain, ang ganitong pagsasagawa, mga minamahal, hindi lang para sa amin. Hindi lang po para sa 10 mga kapatiran. Kundi para sa ating lahat at para sa ating mga kababayan. Dahil nagkaroon na ng gawain dito, bakit muling ibinalik ng ating mahal na Panginoon? Dahil ang bayang ito ay minamahal, iniibig ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen. Maliit na bayan lang to, Natividad. How much more, mga minamahal, buong mundo, sabi niya, siya'y nagkatawang tao, bumaba mula sa langit. Buong mundo, eto binalik ng mahal na Panginoon, maliit na bayan na Natividad. Para ano? Ipahayag sa atin, sa ating mga kababayan, na minamahal ng Diyos, iniibig ng Diyos, ang bayang ito ng Natividad. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng uling talata, kindly, magandang ating manugtog, mga awit. Psalms chapter 92, verse 1. Sa mga awit 92, talatang 1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpupuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Yan. So sabi ng ating mahal na Panginoon, mabuting bagay yung ating ginagawa. Nagpupuri ka at nagpapasalamat sa Diyos. Sa Biblia, tayo, tao lang, ordinaryo. Sa langit, sabi ng Revelation chapter 19 verse 1, mga anghel sa langit, anong kanilang ginagawa? Anong kanilang pinupuri? Ang ating mahal na Panginoon, nagpupuri sila doon. Sinasamba nila ang ating mahal na Panginoon. Tayo nandito pa sa lupa Amen? Wala pa tayo sa langit. Mga anghel nasa langit na nagpupuri. Tayo, mga Kristiyanong tunay, nagpupuri. Pagdating natin sa langit, magpupuri pa rin tayo. Amen? Pero hindi ka na mapapagod. Hindi ka na magkakaroon ng sakit. Wala nang karamdaman doon. Wala nang problema ron. Hindi ka na mamamatay doon, mga minamahal. Hindi ka na mamroblema. At hindi ka na maiinitan doon. Lahat ng bagay na mga pagpapala naroon na sa langit. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, yung ganitong bagay na ating ginagawa, mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sa paningin ng tao, mga kapatid, para tayong nasisiraan, para tayong nababaliw. Pero sa paningin ng ating mahal na Panginoon, kung babasahin natin ng lubusan ng Biblia, dito nalulugod, dito natutuwa, dito nasisiyahan ang ating mahal na Panginoon sa ating ginagawang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Pumalakpak tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang pasasalamatan, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagpapala. Binagong ating buhay, pinagaling ating karamdaman, nilutas ang ating mga problema, binigyan tayo ng kagalakan, binigyan tayo ng kasiyahan. Minsan wala kang makain, masaya ka pa rin. Minsan wala kang pinansyal, masaya ka pa rin. Bakit? Dahil nasa iyo ang kaloob ng buhay. Buhay dito sa lupa at buhay katiyakan sa langit na pangako ng Diyos. Tayong lahat ay umawit.